brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. Bata pa lamang po tayo, tinuturuan na tayo ng ating mga magulang na magsabi ng thank you, ng salamat po. Bata pa lamang tayo, pinapaalalahanan na tayo na magsabi ng salamat po. Naalala ko dati, kapag merong bata na hindi nagsasabi muna ng thank you, hindi iaabot yung candy na kanyang hinihingi. Pag bata, napakadaling sumunod, napakadaling magsabi ng salamat, ng thank you. Pero nung tumanda, parang nawawala na yung kultura ng pagsasabi ng thank you. Remember, gratitude is not automatic. It is not something that comes naturally, even if we have received so much. That is why the gospel and the readings of today reminds us to be grateful and always say, thank you. Salamat po. Salamat po. Thank you. Remember, gratitude is a choice. And more than that, gratitude is an act of humility. Naalala ko yung sinabi ni Archbishop Sok, yung taong mayayabang, hindi makakapagsabi ng thank you. Yung mga taong mapataas masyado ang tingin sa sarili nila, kailanman hindi marunong magpasalamat. When we are humble, we recognize that everything is grace. Kapag tayo'y merong kapakumbabaan, nakikita natin lahat ng mga bagay, lahat ng nangyayari natin sa atin bilang biyaya. Pero kapag tayo'y punong-puno ng yabang, we begin to think that everything we have is because of our own effort, because of our own talent, because of our own goodness, na para bang sinasabi natin, I deserve this. Sa akin lahat ng ito. Kung ikaw ay kontraktor, sasabihin mo, sa akin lahat to. Kahit puro daya naman. Kung ikaw ay politikong ayaw ng amyenda, sasabihin, I deserve this. Kung tingnan natin sa ating sarili, but humility quietly reminds us, thank you, Lord. I don't deserve this, but you gave it every day. You gave it anyway. Hindi ko naman to deserve, Lord. Pero dahil sa kabutihang loob mo, ibinigay mo sa akin ito. Siguro po, meron ditong mga mag-aasawa na kasama nyo ngayon yung inyong asawa o kaya boyfriend o girlfriend. Kapag humarap kayo sa kanya, sasabihin nyo, Lord, hindi ko naman deserve tong magandang to. Pero ibinigay nyo sa akin mga unang taon. Pero ngayon parang wala nang proud sa asawa nila. Sino po ba dito ang mag-aasawang nagsisimba? Wala na, nahiya na ho silang lahat. Siguro nung una, Lord, thank you. Kapag ako nagkakasal, sinasabi ko, treat each one of you as a gift. Kasi kapag tinuring ninyo yung inyong asawa, yung inyong kabiyak bilang isang regalo, iingatan nyo yan, anumang itsuranan. Pangangalagaan nyo yan, anumang itsuranan, because you are so thankful. Kasi tayo ay nagpapasalamat, and that is gratitude. We say to the Lord, Lord, thank you. I don't deserve this, but you gave it anyway. Di ko naman deserve to, Lord, pero pinagkaloob mo sa akin. Even my priesthood, hindi ko deserve to. But because of God's grace,
God gave me a gift. At sa araw-araw na dumadaan sa buhay natin, marami tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Yung trabaho na meron tayo ngayon, na minsan parang Monday na naman bukas, nakakapagod na. Makikita ko na naman yung mga katrabaho ko. Tatandaan natin, yung trabaho na meron tayo ngayon, baka pangarap ng ibang tao. Baka yung posisyon na meron tayo ngayon, baka pinagdadasal pa lang ng ibang tao. Lord, thank you. I don't deserve this, but you gave it to me anyway. In our first reading, we have heard the story of Naaman, a powerful military commander. He was a man of authority and influence, but despite his power, he was afflicted with leprosy, a sickness that no wealth or position could cure. Kahit napakataas niya, nagkaroon pa rin siya ng ketong, at yung ketong na yon ang nagpaalala sa kanya, yes, even I have this position, I am so limited and I need God in my life. When he was told to bathe in Jordan River, his first reaction is to be resistant. Ayoko nga. Ang dumi-dumi ng ilog Jordan, ang putik. Samantalang dun sa lugar namin, ang gaganda ng batis, ang gaganda ng mga spring. Bakit dito ko paliliguin? And yet, it was too simple, too ordinary for a man like him. Pride made him doubt the way of God. Sa una, resistant siya. Bakit? Kasi meron pang kayabangan na konti sa puso niya. But when he finally humbled himself and obeyed, his healing came. Nung siya'y lumublob ng 7 beses sa pamamagitan ng utos ni Propeta Eliseo, siya ay gumaling. His flesh was restored, and more importantly, his heart was transformed. Sabi, yung kutis daw ni Naaman ay naging kutis na parang sanggol. Tingnan natin, Naaman did after his healing, ang ginawa niya pagkatapos na siya ay gumaling, he returned to give thanks to God. Gratitude followed humility. Pagbabalik handog. Pagbabalik handog sa Panginoon. At narinig natin sa ating unang pagbasa, ayaw tanggapin ni Eliseo yung ibinibigay ni Naaman na ginto, na handog. Pero ang nagsabi ni Naaman, kukuha na lang ho ako ng lupa. Bakit daw lupa? It is a reminder of his humility before God. Gratitude follows humility. Mga minamahal na mga kapatid, pagbabalik handog. Ano nga ba yung ibinabalik na handog natin sa Panginoon? Ano yung ibinibigay natin sa Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa atin? Araw-araw tumatanggap tayo ng biyaya. Pero ang tanong, ano nga ba yung ibinabalik nating handog sa Panginoon? Naalala ko po yung pari nagkwento, Father, alam nyo sa parokya namin, kapag ka nangongolekta yung mga kolektor, nadadagdagan ng instrumento sa simbahan. Imbis na organ lang, nadadagdagan ng triangle. Kasi kapag nangolekta na, sasabihin, kunin mo, O Diyos, ting at tanggapin mo, katiting ang aming kalaya. Anting-ting, puro barya daw yung inihuhulog ng mga tao sa buslo. Kaya anong ginagawa ng sakristan? Nagkakampana yung sakristan. Sasabihin ng sakristan, katiting, katiting, katiting. Kaya kumakampana sa taas. Anong sasabihin? Dagdagan, dagdagan, dagdagan.
Jokingly aside, my dear brothers and sisters, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Pero bakit ang ibinibigay natin sa Diyos sukli lang? Yung labis lang, yung sobra lang sa atin. Hindi naman yan tungkol sa material na bagay lang. Kung pinagkalooban ka ng Diyos ng lakas, ialay natin yung lakas natin para paglingkuran natin ng Diyos. Kung tayo'y pinagkalooban ng Panginoon ng talento, ialay natin sa Diyos yung ating talento. Kung tayo'y pinagkalooban ng Diyos na magpahayag sa pamamagitan ng salita, gamitin natin ang ating bibig upang papurihan siya at ipangalat ang kanyang salita at hindi manira ng kapwa. Mga minamahal na mga kapatid, pagbabalik handog. What can you give to God? Sa lahat ng biyayang tinanggap natin, ano ang kaya mong ibalik sa Panginoon? In the Gospel, we heard a similar story. There are 10 lepers who were healed by Jesus, but only one came back to say, "Thank you, Lord." He was a Samaritan, an outsider, someone considered unclean and unworthy. Yet, he was the one who recognized the grace given to him. The 9 others were healed physically, but this one leper, because of his gratitude, was healed completely. Hindi lamang yung physical yung napagaling sa kanya, pero hanggang katagus-tagusan, kaloob-looban ng kanyang pagkatao. And Jesus said to him, "Your faith has saved you." Ang pananampalataya mo ang nagligtas sa iyo. When you are grateful, we see life through the eyes of faith. We begin to see God's hand in everything. Pagbabalik loob. Pagbabalik loob sa Diyos. Kasi yung mga taong ungrateful, ang lagi nilang nakikita, yung mga pangit sa paligid nila. Yung mga taong ungrateful, ang laging nakikita kung ano yung laging kulang, kung ano yung wala. Lagi ko nga pong sinasabi, yung mga tao na ungrateful sa biyaya ng Diyos, ang binibilang yung biyaya ng kanilang kapitbahay at hindi yung biyayang tinatanggap nila araw-araw. Pagbabalik loob. That is why every Sunday we gather together around the table of the Lord, because the Eucharist comes from the Greek word Eucharisten, which means thanksgiving, pasasalamat. And our saint of today, the first saint, the millennial saint, Carlo Acutis, once said and once reminded us, "The Eucharist is my highway to heaven." The Eucharist is my highway to heaven. He saw every Mass as a moment of grace, a time to say, "Thank you, Jesus." Gratitude led him to the altar. Yung pasasalamat ng santong ito ay naghatid sa kanya para araw-araw magsimba. Like the Samaritan leper who returned, Saint Carlo Acutis always went back to Jesus, not to ask for more, but to thank Him for all. Lord, lahat ng meron ako para sa inyo. Even his sickness, at the age of 11, he was diagnosed with leukemia. Imbis na mag-run siya sa Panginoon, imbis na maghalit siya sa Diyos, he offered his sickness, his suffering for the Pope, for the Church, and for the glory of God. Mga minamahal na mga kapatid, sometimes we become so used to God's blessings that we stop noticing them.
Nate-take for granted natin yung mga biyaya na meron tayo. We get so busy counting what we don't have that we forget to thank God for what we have. Gratitude requires humility because only a humble heart can say, I am not entitled to this, but thank you, Lord, for loving me every day. Mga minamahal na mga kapatid, St. Paul in our second reading reminds us, if we have died with Him, we shall also live with Him. If we are unfaithful, He remains faithful. Kahit tayo hindi maging tapat, ang Diyos mananatiling tapat. Even when we forget to thank God, He continue to bless us. Kahit hindi naman tayo nagpapasalamat sa Diyos, pinahihinto ba ng Diyos yung hangin? Pinahihinto ba ng Diyos yung mga pagkain na meron tayo? The Lord continued to bless us even we don't thank Him every day. So today, the Lord invites us to be like that one leper who turned back. Nagbalik handog, nagbalik loob. To stop for a while, look around, and whisper to the Lord, Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lolo Uweng. Gratitude opens our eyes to grace, and when we are grateful, we become more aware of how loved we are. Kapag nakita natin na sobra-sobra yung biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin, doon natin masasabi, Salamat Panginoon, kahit hindi ko deserve to, pero ipinagkakaloob mo sa akin. Every day, every time, always be thankful. Because at the end of the day, haharap tayo sa Panginoon at sasabihin natin sa Diyos, everything is grace. All is grace. Lahat ay biyaya.